So yun, good morning mga idol. Salamat sa Diyos sa isa na naman pong mabuting pagkakataon. So ito po, bababa tayo ngayon ng town kasi need ko na magpa-stamp ng passport ko. Last day ng permit ko kahapon, pero Sunday kahapon, kaya ngayon ko gagawin yung pagpapastamp. Wala naman tayong trabaho mga idol. Patay lang tayo ng bus. Ayun, may bus agad oh. Morning. So yan mga idol, nandito na tayo sa town. Familiar place. Dahil dito rin, same place ako naglalakad noon tuwing mag-extension tayo ng ating permit dito sa isla. At ngayon nandito na naman tayo sa ganitong sitwasyon. So sa lahat mga idol, ito yung pinaka delikadong sitwasyon sa pag-extend ko rito, kasi ngayon nga medyo mahigpit yung immigration. Tapos mahigpit sila dahil dumadami na talaga yung expat dito sa isla, mga Pilipino, Indiano, marami na sila, kaya nawawala ng trabaho daw yung mga kapwa nila lokal, yung mga lokal dito. Kaya ang ginagawa nila talagang naghihigpit sila, nagbabawas ng tao dahil napapauwi. Meron tayong isang kakilala na renewal lang ng kanyang permit, same company pero napauwi pa rin. Hindi natin alam kung bakit ganun. Medyo mahirap din dito, walang security yung wala tayong security sa ating trabaho. So yun nga yun, mahirap dito dahil pag gusto ka nilang pauwiin, wala kang magagawa. Kaya baka sakali tayo dito tayo sa immigration. Yung mga idol, nakapag extension na tayo at hindi pwede mag video dun sa loob kaya ngayon ang uli ko nakapag video. Yun, nabigyan tayo ng 10 days. Maiksi yun para sa naghahanap ng trabaho dito. At sabi sa akin ng immigration officer, sa pagbalik ko doon sa kanila, kailangan ko na rin ng show money to prove na masusustentuhan mo yung sarili mo hanggat nandito ka na naghahanap ng trabaho. So kailangan medyo maganda-ganda yung hawak mong pera mga oras na yon para mabigyan ka ng medyo mahabang time. Pero pinakamahaba na siguro na bibigay sa'yo mga 2 weeks. Pero
may narinig naman ako 1 week na lang daw ang binibigay ngayon, kaya talagang ito yung pinakadelikadong sitwasyon ng aking pag-extension dito sa isla. Unlike before, medyo maluwag pa sila, ngayon talagang iba na sitwasyon, dahil nga meron silang new policy na Cayman first. Kailangan yung mga available na trabaho para sa mga Cayman yan, hindi dun para sa ibang lahi. Siguro kung a-applyan mo yung medyo mahirap na trabaho, ayun, doon nag-aagawa naman yung mga expat. Hay, bago tayo umuwi, hanap muna tayo ng mga chichicha dito sa 828 Mart. Morning. Yes. Dito yung may mga Filipino foods katulad ng kay Joe doon sa kabila, kay Joe. Ito parang kapatid to. Weekdays, napakatahimik ng town. Ewan ko pang na, may cruise ship na. So ibig sabihin tapos na yung cold front, kasi nung nakaraan ilang araw lakas ng alon, kaya walang turista, walang cruise ship na dumaong dito sa Cayman Island. Pero ngayon nakikita ko, ayun merong isang nakadaong, ewan ko kung ilan yan mga yan ngayon. Ito yung bus terminal nila dito. May ibang rota yan, West Bay, East End. Hi. Hello, Where morning. Where are you going? West Bay in where? So yan, mga idol, nandito na tayo sa Iwahig. Ang lugar ko, alam mo, probinsya Tingnan mo. Ayan, so ganoon nga, yung mga pupunta rito siguraduhin nyo na yung mga trabaho yun talaga yung gusto nyo, para hindi na kayo lilipat. Kasi implemented na nga yung sinisimulan na nila yung, dahil sinisimulan na nilang i-implement yung 2-year service dun sa nag-permit sa inyo. Kaya kung hindi nyo naman gusto yung trabaho na tinanggap nyo papunta rito at lilipat kayo, gusto nyo lumipat, hindi na pwede yun mga idol, unless mayroong violation yung mga employer nyo. Yan, may exception naman mga idol. Hindi nagbabayad ng overtime, hindi nagbabayad ng holiday pay. Pwede mong gawing reason yun para maghanap ka ng ibang employer. Pero kung wala namang violation at sumusunod naman yung employer mo at gusto mo lang lumipat, big no yun mga idol, big no. Kaya siguro isa na to sa mga huling vlogs ko dito sa Cayman. Kung hindi tayo mapipermitan, siguro yung mga susunod nating vlog sa Pilipinas na. Hindi natin alam kung ano na yung i-share ko sa inyo to.